House versus Bato, mga bossing. House of Representative versus Bato. Although isa lang po yung nagsalita dito, mga kababayan. No? Pero dun sa mga balita po, nakikita po naman natin na talagang halos karamihan house na po ang nagsasalita about dito sa hearing ni Senator Bato, mga bossing. Roel Sanchez, pang 81 ang like. Ernesto, pang 71 ang like. Ronald E. Silva from Oman. Ang layo po niyan, ma'am. Ingat po kayo dyan. Ha? Sabi dito, mga bossing, ni Congressman Sia Alontong Adyong ng Lanao del Sur, 1st District, no? The Senate is losing its integrity and nadadrag po yung reputasyon ng Senado. Ayan. To the point that the public now is questioning the Senate. Totoo po yan, mga kababayan. Pero hindi naman yung talagang as a whole. Nadadrag lang po yan at nagkakaroon ng katanungan ang mga kababayan natin, ang mamamayang Pilipino, mga bossing, dahil po dito, no, sa ginagawa ni Senator Bato, aka Boss Puncher, mga kababayan. Biruin mo ba naman? Di ba? General ka, dati kang general. Humahawa ka ng mga investigador, kung sino-sino yung mga iniimbestigahan mo, tapos makikita at maririnig yung kung paano ka mag-imbestiga doon sa Senate hearing mo. Di ba, mga kababayan? Halos natutuwa ako sa mga senador natin, mga bossing. Halos lahat sila talagang Boss Puncher. Hindi na dapat tayo umabot dito sa hearing na ito Kasi unang-una, diyan sa yang tao na inihaharap mo sa amin, walang kredibilidad, no? Tongpats ang kaso ni Oblax, mga kababayan. Bukod doon, isa sa kaso niya yung pagsisinungaling po. Paulit-ulit na pagsisinungaling. Although nakabinbin pa po, no? Pero ganun pa din po, mga kababayan. Siyempre, ang korte naman po, mga boss chief sir, hindi yan iaangat sa kaso kung walang probable cause. Di po ba? Kung wala silang nakitang butas. Kung wala silang kailangan pag-aralan na ebidensya. Ganyan po yan, mga kababayan. So tama naman po itong sinabi ni Congressman na talagang ganyan ang iisipin ng taong bayan pag meron tayong senator na ganito. Biruin mo, authentic na, puncher lang. Di ba? At siguro iniisip din po ng mga kapwa senador ni Bato, pati po ng mga congressmans natin, mga kababayan, na kayang gawin yan Halos lahat ng nakapalibot sa kanila, except Robin Padilla at si Senator Bungo, no? Hindi naniniwala. Tapos makita mo naman, mga kababayan, di ba? Nung medyo si Francia nagsabi ng hindi existing yung papel na yan, tumaas ang boses ni Bato. Dun pa lang po, mga kababayan, nakita mo na yung pagkabayas Di po ba? Nakita na yung pagkabayas. Tapos lumabas, nakasulat dito, battery saver is on. Considering plugging in your device. So, ibig sabihin, malolobat tayo pag hindi ako yumuko at hindi ko chinarge itong laptop. Okay. So, ayun na. Naisaksak na natin, mga boss, chief, sir. Ano po? So, talagang wala po, mga bossing Sa lahat ng napanood ko na hearing sa Senado, ito yung pinakasablay. Ito yung pinakasablay na halatang ipinipilit na lang po, mga kababayan. At take note hala, nakalimutan na namang i-charge. Araw-araw yata nating nakakalimutang i-charge. At take note, mga kababayan, si Susie de la Cruz, pang 112 na nag-like. God bless. Kayo, i-comment nyo lang dyan po kung pang ilan yung like ninyo. Ano po? At isa-shout out ko kayo. Mas malayong magaling si Senator Risa na magtanong kay Senator Bato. Kumbaga, ang tingin nga po ng taong bayan ngayon, yung ginagawa ni Senator Bato, moro-moro na na hearing lang. Di po ba? Biruin mo yung taong ihaharap mo doon,
Mapipikon ka na din kay Morales, eh. Nakita niyo po yung ano, yung itsura ni Jinggoy, mga kababayan, Senator Jinggoy? Nabubwisit na, magtatanong, iba isasagot. Anak ng tinapa. Iiyak yan si Bato sa 2025. Sir Archie, mali ka diyan. Uuwi lang daw siya ng Davao. Siguro Sir Archie, siguro ano, tanggap niya na, no? Kasi ikaw kapag kayong ganyan, tapos lalo na mahilig kang manood ng social media, unless kung hindi siya nanonood ng social media, hindi niya ramdam yung magiging pagkatalo niya. 'Di ba? Siguro ramdam niya, naku patay. Kung ano-ano kasi pinagagawa ko, hindi ko kasi maiwanan si dating Pangulong Duterte. Oh, malaki ang utang na loob ko dito eh. Siya ang dahilan kasi, no? Kaya ako nandito sa Senate. Oh, kaya kailangan magiba itong si Marcos Jr. Ganyan. Mga kababayan, pati po sa Senate, sa loob ng Senate, pati po sa Congress, mga bossing, Chief Amo, sir. Baka pumunta tayo diyan sa August. May bibisitahin tayong congressman. Hulaan niyo kung sino yung bibisitahin nating congressman diyan. Nagtatampo sa akin 'yan eh. Umuwi ka dito, 1.5 buwan. Ang lapit-lapit ng Congress sa inyo. Alam mo naman busy ako. Hindi ako makapunta sa iyo. Hindi mo ko dinaanan, sabing gano'n. Pero dadaanan po natin siya, mga kababayan. Sa Congress lang 'yun, no? Biruin mo, House at Congress, mga kababayan. Ramdam nila, no? Na itong hearing ni Bato part ng destabilisasyon sa ating gobyerno, sa ating pangulo, mga bossing. Biruin niyo 'yun. Nagulat nga po ako, mga bossing eh. Oh, may pangatlong hearing pa. Sa kabila't kabila po na sinasabi ng taong bayan na sayang ang pera ng bayan diyan sa hearing na 'yan, no? Walang katuturan eh. Paano hindi masasabi ng taong bayan na ano, hindi sayang? 'Di po ba? Tapos kapag nagsasalita si Morales, ang lalayo ng pinagsasasabi. Ang punto lang po niyang mga 'yan, mga bossing, no? Yung pa-drug test daw ulit ang ating pangulo. Naku, ang kukulit ninyo. Ano ba kayo, only drug test ang gusto ninyo? Nag-drug test na nung nagpapa-renew yata ng LTOP. Oh, LTOP. Sa Beng-Beng po 'yon, mga kababayan, license ng baril. Speaking of license na baril, sinoli na pala ni Kibuloy yung ano, mga baril niya, pero 5 lang. 5 lang kasi daw po yung 14 hindi na, kumbaga hindi na nila pag-aari, ibinenta na daw po. Kanino kaya ibinenta, mga bossing? Baka doon sa mga bodyguard. O ikaw ang bumili nito, ha? O ikaw ang bumili nitong isa. O, ganun, o. Sige, pwede nyo nang palisensyahan ulit yan. Diba? Hindi, at least hindi na sa pangalan ni Kibuloy. Diba? Nasa pangalan, ibang tao na, mga kababayan. Yung pala, nandun, no? Binenta kay, bodyguard number 1. O, bumili dito. Eto, bigyan kita ng pamasahe mo. Eto na din pambili mo. Bonus mo. O. Diba? Hindi pwedeng hindi natin maisip yung ganun, mga kababayan.